nung gabi pong nasunog yung factory, naiwan ko po nakabukas yung makina ko. Defective pa naman yun. First time mo bang magawa yun? Yung makina po kasi namin hindi po tumutunog pag hindi mo ginagamit. Kaya ako siguro nakalimutan patayin. Dala na rin ng sobrang pagod. Kaya ako rin siguro nakalimutan. Ilang oras ba kayo nagtatrabaho ng araw na yun? 15 hours po. 15 hours? Mapapagod ka talaga nun. Kahit kabayo po kami sa factory. Kahit nga po nung nagbubuntis ako, pinag-overtime po ako ng amo ko. Pinabayaran ba kayo ng overtime pay, Mr. Luzon? Minsan, madalas hindi. Bakit ngayon ka lang lumapit sa amin? Dati ko na pong pinag-isipan to eh. Naaawa na po kasi ako kay Ate Ella, kaya lang natakot po ako. Baka po ipakulong din ako ni Sir Danny. May baby po ako eh. Huwag kang mag-alala, Osam. Unti-unti nang nauungkat yung mga maling gawain ng amo ni Ate Ella sa factory. Kaya kung meron mang makukulong dito, si Mr. Yuson yun. Good news, Ate Ella. Lumabas na yung resulta ng re-investigation. May faulty wiring talaga kaya nagkasunog. Dahil hindi nagpapa-maintenance check si Mr. Yuson at hindi rin niya pinapalitan yung mga defective sewing machine niyo. Nakatulong din yung testimonya nila Mang Ambo at ni Osam. Kaya malaki yung chance na makalabas ka na dito. Maraming salamat, Atty. Lilith. Akala ko wala na akong pag-asa makalaya. Tsaka may isa pa akong good news sa'yo. Diba, sabi mo, miss na miss mo na yung anak mo? Sinagot ko na yung biyahe niya. Nay! Anak! Sana anak! Kumusta ka na, anak? Miss na miss ko ni Mama. Ako rin po, Nay. Maraming salamat po, Atty.